Magandang gabi po sa inyong mga kapatid. Narito po tayo muli sa ating 1900 prayer call exhortation. Ako po ang Ate Jing. Ang ating pong topic ngayon, Jesus became poor to make you rich. Makikita po yan sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9. At tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your presence. Thank you, Father God, na ikaw po nagtakda ng gabing ito. Salamat po sa iyong presensya na kami pangunahan mo. Bigyan mo kami ng kaunawaan. Guide us, O Lord, na ang iyong kapahayagan sa iyong salita ay tunay na mahayag nga. Through your name, O Lord, I ask in Jesus. Amen. Sabi po sa 2 Corinthians 8:9, For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, so that you through his poverty might become rich. So, dito po sa umpisa pa lang mga kapatid ng ating topic, makikita na po natin dito, ano ba itong rich na ito, at ano po ba itong grace na ito ng ating Panginoong Hesus na dapat nating maunawaan. Dapat nating mapagbulay-bulayan ngayong gabi. Dapat nating makita. At ang grace pong ito ay hindi ito yung kanta na siya kanta-kanta lang po natin, tapos na. Pero po, ang grace na dapat nating makita ngayon at maunawaan kung papaano the grace of God that is completely unmerited and the grace of God that lavish upon us in love and the grace that full of kindness towards undeserved sinners like us. Ang tanong po, alam po ba natin ang grace na ito? At ito po ba ay napag-iisip-isip natin, napagbubulay-bulayan ba natin mga kapatid? Kung paano ang grace ng Panginoon Kristo na ibinigay sa atin. So brethren, ang grace na ito na dapat natin makita, isa rin dito yung grace na kung saan yung kindness ng Lord beyond measure. Compassion to us who are weak, strength for the weary, peace and comfort for the hurting, healing for the sick, love for the broken, provision for the needy. Sabi po ni Apostle Paul, For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor. At tingnan po natin mga kapatid, ano ang richness ng Panginoong Hesus? Ito po ba ay eternal richness o richness na mayroon dito sa mundo? At paano po siya naging mayaman? Ano po ang ikinayaman niya? Sabi po sa 1 John 1 to 3, sabi po sa John 1 verse 1 to 3, Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha ang hindi sa pamamagitan niya. So nakita po natin na ang lahat ng bagay ay pag-aari ng Diyos at ang lahat ay nalikha dahil sa Kanya. At ganun po kayaman ng ating Panginoong Hesus. Sa Psalms 24 verse 1, ang buong daigdig at lahat ng naroon ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. And yet, ang ating Panginoong Hesukristo, ang Panginoong Hesus ay naging mahirap despite na siya po ay napakayaman. He possesses everything in heaven and dito sa lupa ay pag-aari niya. He had more than his position, earthly position. He possessed glory and the power, the majesty of God, and the angel adored him, the angel bowed him before him, and he also possessed the perfect fellowship and the godness and the Godheads of the Trinity, of the Father, Son, and the Holy Spirit. And he possessed love from the Father. So ito po ang isip-isipin natin mga kapatid, the richness of our Lord Jesus Christ.
He is surrounded all the time by His glory. So, ang yaman po ng ating Panginoon, di ba po? So, paano naman po siya naging poor? Para lang tayo maging mayaman. Sa kanyang pagiging mahirap, tayo ay magiging mayaman, sabi dito. So that you through his poverty might become rich. Bakit po siya naging mahirap? Kinuha po ba sa kanya ang yaman? Inalis po ba sa kanya? Nabankrupt po ba siya? Hindi po, di ba? So, kasi po siya nga ay Diyos. Pero kaya siya naging mahirap kasi po tinanggap niya na siya ay pumunta dito sa lupa upang tayo ay maligtas, upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At dahil sa kanyang pagpunta dito sa lupa, siya po mga kapatid ay naging mahirap. Ilinay aside niya Panginoon ang kanyang yaman, ang kanyang authority para lang tayo ay abutin. He emptied himself. He laid aside his right noong siya ay pumunta dito sa lupa. He has the right to claim glory, power, his authority. He has the right to exercise everything he possesses. His sovereignty over the entire world, pero he laid it aside. Tinanggal niya ang lahat ng ito mga kapatid sa sarili niya para lang tayo ay abutin. He exchanged glory to shame and ridicule. Sovereignty for subjection to human authority. Iniwan niya po ang trono niya para lang mahang on the cross just for us to be saved, just for us to have eternal glory. Magkaroon tayo ng kaligtasan, tayo ay magkaroon ng richness na mayroon din ang Panginoong Hesus. He lay aside the love of the Father to absorb the wrath of the Father towards our sins. Namuhay siya sa mundo in poverty and everything, despised by men, no place na kung saan pwede siyang matulog, na-ridicule po siya, at siya po ay minamak ng mga tao. Nagpakababa ang ating Diyos at ginawa niya ito for our own sakes. It is for us that He loved. He lowered Himself. Ganito niya tayo kamahal at inabot niya tayo sa ating sitwasyon na tayo ay helpless. Naging mahirap siya. Namuhay po siya na mahirap dito sa mundo. Sabi dapat din nating makita na ang bigat ng ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin. He lay aside His high position. He lay aside His glory and became poor, so that you and me might become rich in His poverty. Yung interesting po dito mga kapatid, yung sinasabing richness, na hindi po ito yung utay-utay na richness. The moment na tayo ay nagtiwala sa Kanya, the moment na tayo po ay tinanggap siya as our Lord and Savior, kung ano po ang pinoposes ng ating Panginoong Hesus, eternal position, eternal richness, yun din po ang automatic na magkakaroon din po sa atin the moment na we receive Him as our Lord and Savior. Ganon po siya, ganon po ang kalalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ganon po kalaki ang kanyang habag sa atin na kinaya niyang mabuhay dito sa mundo na siya ay mahirap, na wala siyang matulugan, wala siyang matuluyan, wala siyang mga material position. He is in total poverty para lang po maabot tayo. At si Paul po, hindi po material wealthy ang refer dito ni Paul, kundi po hindi po material richness ang refer dito ni Paul, kundi po yung eternal richness na mayroon tayo sa Panginoong Hesukristo. So, ang lahat ng bagay pong ito mga kapatid, we can only possess all these things and we can only understand ang grace ng Diyos na sinasabi niya, if we are in that position na maunawaan natin paano siya naging mayaman, paano siya naging mahirap, bakit siya naging mahirap for us, para tayo ay maging
rich para tayo ay maitaas sa kalangitan at mag-possess din ng eternal richness na mayroon ng ating Panginoong Hesus. Binigay niya ang lahat sa atin, ang lahat ng yaman, maging man po ang yaman dito sa world, yaman doon sa kalangitan. Ganun po kalaki, ganun po kawiling ang Diyos na magbigay. Mula pa lang doon sa pagpayag niya na siya ay mapunta dito sa lupa upang siya ay mamatay, ipako sa cross, tubusin tayo sa ating kasalanan. Yun po ang kalaking pagbibigay ng Panginoong Hesus sa atin na dapat nating maunawaan. Sabi po doon dito sa 2 Corinthians 8 verse 1, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbibigay hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. At higit pa sa inaasahan namin, ibinigay nila ang kanilang sarili o na sa Panginoon at pagkatapos ay sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. So, kung tayo po mga kapatid ay mayroon naunawaan natin kung paano tayo inabot ng Diyos, paano siya nagbigay sa atin, paano siya namuhay maging mahirap para lang abutin tayo. Ganun din po dapat ang mayroon tayong ugali, mayroon tayong attitude, at tayo din po ay makakapagbigay ng more than pa sa kung ano ang mayroon sa atin. The moment na tayo ay nasa Panginoon, ang kaya rin po natin na makapagbigay dapat more than pa sa kaya nating ibigay na masaya ang ating puso. Yun po ang tunay na pag-ibig, tulad ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. So yan po ang biyaya na dapat nating malaman sa grace na sinasabi ni Apostol Paul sa binasa po nating talata. Ito ay grace na eternal, hindi po earthly. Na ito po ay grace na nagpuposes ng eternal richness of God, hindi worldly or earthly possession richness. So, purihin po ang Panginoon nawa sa exhortation na ito ay naunawaan po natin ang ibig sabihin ng grace ng Diyos na ibinigay sa atin, kung paano niya tayo tinubos, paano niya tayo binigyan ng eternal richness, the joy, the peace, the love, comfort, strength, future glory. So, yun po kung paano namatay ang ating Panginoong Hesus just because of His grace for us. Purihin po ang Panginoon sa gabing ito at to Him be the glory and the honor and praises. Dalangin ko po, Panginoon, sa lahat ng aming nabasa ngayong gabi na ikaw po ay mapaluguran at magkaroon po kami ng divine understanding sa iyong mga salita at tulungan mo kaming may apply ito sa aming pang-araw-araw na buhay, na makita ka po sa amin, nang makita ang pag-ibig mo sa aming buhay. At kami rin po, Lord God, ay nagpupuri na minsan pa nagamit mo for your glory. Ito po ang aming dalangin sa iyo in the mighty name of our Lord Jesus Christ through the power of the Holy Spirit. Amen.